Media and Information Literacy. What is a digital echo chamber? Hi, I'm Rina. Madalas ka ba tumambay sa Facebook, TikTok, Instagram, or YouTube? Nakakailang oras ka? If yes, ang sagot at more than 1 hour a day, nakatambay ka, then this video is for you. Sa usapang media, pamilyar ka ba sa konsepto ng echo chamber? According sa Cambridge Dictionary, ito daw siya. Ang echo chamber ay maaaring mangyari kahit saan. Basta may palitan ng mga impormasyon, mapa online man or offline. Madalas bang mangyari sa iyo to? Pupunta ka sa FB, TikTok, or IG para sa isang video pero magugulat ka na lang naka-isang dosenang videos ka na pala. Nagagawa ito ng mga social media brands sa tulong ng adaptive algorithms upang bahain tayo ng impormasyon na mapapanatili tayo sa ating pagsuscroll. At dahil nga nababaon tayo sa ganitong echo chambers, nawawalan tayo ng oportunidad tumingin sa ibang pananaw. Akala natin ay palagi tayong tama kahit minsan mali na ang ating akala. So, ngayon na alam mo na ang maaaring maging epekto ng echo chambers, paano ka nga ba makakaiwas dito? Ang unang hakbang upang maibalik ang balanse sa online feeds at FYPs mo ay So kung puro tipo ni Esnir at Sasa Girl lamang ang iyong fina-follow, try mo rin i-like ang mga videos ni Mighty Magulang. Ikalawa ay ang pagbabasa ng bawat bagay na nakikita mo ng may kritikal na panunuri. Siguraduhin mo na ang bawat bagay na tinatanggap mo bilang katotohanan ay tunay na katotohanan. Ang huli, be responsible at maghanap ng maaasahang mga bagong mapagkukuhanan ng impormasyon na kilala sa pagsisikap na i-filter ang mga maling salaysay. Tulad ng reputable news agencies, academic institutions, published books, or professional journals. Muli, ako po ulit si Rina at salamat sa pakikinig. Created using Powtoon.